Yan po mga kapatid, magandang araw, tanghali, hapon at gabisan man sulok na mundo. Narito na naman po ako at merong itatopic sa inyo na may isang tagapanood at masugid na taga-subaybay sa aking mga video at mga sa YouTube channel ko at sa Facebook account ko, na kung paano daw po may iwasan ang mga kulam. Ayan, ang mga kung paano maiwasan ang mga itim na mahika. Ayan, at aking tatalakayin ngayon. At bago po ako magsisimula, ay shout out po sa aking mga kakilala, kaibigan, yan, mga kumbatero at mga antingero, antingera at mga nagtatahak sa lihim ng karunungan. Yan, ang aking mga kakilalang mga manggagamot, mga babaylan at ang mga nag-aaral sa lihim ng karunungan. Ito po mga kapatid ay isi-share ko sa inyo kung paano maiiwasan ang kulam, yan, at barang. Ito dahil dito mga kapatid, laganap na ang kasamaan sa ating mundo at may isang tagapanood sa akin na naglapit talaga, na nababahala daw siya, naghihingi siya ng tips sa akin kung paano maiwasan ang mga mahikang itim na ito. Ito mga kapatid, at aking tatalakayin ang mga sumusunod. Yan. At narito ang mga 8 sign na dapat iwasan natin. Yan mga kapatid. At aking ibabahagi. Ang mga sumusunod mga kapatid, na halimbawa sa ilan lamang po na mga paraan upang makaiwas tayo sa kulam, barang, palipadhangin, tigalpo at iba't ibang uri ng sumpa na ipapataw sa atin. Yan mga kapatid. Unang-una, iwasan ninyong i-share sa mga social media platforms gaya ng Facebook, Twitter, TikTok at etc. Ang mga complete name ninyo at birth date, dahil kapag yan ay nakuha kahit walang litrato ay kaya kayong kulamin. Number 2 mga kapatid, ikadalawang sign, iwasang magpahiram ng mga bagay na personal na gamit tulad ng damit, short, suklay, kahit anumang bagay na nagamit sa iyong katawan, dahil pwedeng magamit ito pang sangkap sa kulam. Ayan po, iwasan po nating magpahiram ng mga gamit tulad ng mga damit, short, brief o kung anuman na hihiramin, ay iwasan po natin yon na ipahiram, sapagkat pwede po tayong mabiktima o pwede itong magamit pang sangkap sa kulam ng mga ano na iyan, ng mga mangko. Ayan. Number 3, ito mga kapatid, ugaliing magsuot ng pula o itim na damit upang proteksyon sa mga mahika o itim na mahika. Yan, o black magic. Yan mga kapatid, yan ang sign number 3. Ayan. Magsuot po kayo ng itim at pula para di kayo tablan at makaiwas sa itim na mahika. Ika-4 na sign mga kapatid, baguhin po ninyo ang mga masasamang ugali, dahil ang pagiging mapangkutya, mapanira, mapanlait, palamura sa ibang tao ay siguradong may mabigat na kapalit, lalong-lalo na ang pag-aagrabyado ninyo ay may kaalaman sa pangkukulam. Yan po mga kapatid. Iwasan po natin ang panglalait. Yan mga kapatid, paninirang puri, kung ano man ang mga paninira ninyo. Kasi mga kapatid, hindi natin alam ang mga sinisiraan ninyo o sa ibang tao, na kapwa ninyo tao na sinisiraan ninyo ay may kaalaman pala sa pangkukulam. Ayan po, ay madali po kayong tablan yan, dahil pag once na nakagawa kayo ng kasalanan at kayo ay kinulam ng tao na inyong kung kayo ay kinulam o nagpakulam yang mga yan, ay talagang tatalabyan sa inyo dahil kayo ay may kasalanan sa kanya. Sa totoo po mga kapatid, hindi po nang kukulam ang mga tao na mga mangkukulam na yan kung wala kayong kasalanan sa kanila. Ayan. O wala kayong inaagrabyadong tao tulad ng pamilya nila o sa mga mahal nila sa buhay, ay kumakampi ang mga yan. Ayan po mga kapatid. Yan. Ika-5 sign mga kapatid,
Iwasang manlamang ng tao. Yan. Hindi porket mayaman ka at may kaya ka sa buhay ay manlamang ka na ng kapwa mo na salat sa buhay. Baka diyan ka makahanap niyong katapat. Ayan po mga kapatid. Kaya po mga kapatid ay minsan ang mga mayayaman din po ay nabibiktima ng kulam dahil po minsan po kasi sila abusado din sila. Akala nila sila yung Diyos, ganito ganyan. Ay meron pong iba na pinakapakulam na lang dahil wala silang panggastos, wala silang panlaban sa korte, wala silang pambayad sa abogado. Kaya yan ang mga ginagawa ng mga mahihirap na wala na talagang ano. Kaya iwasan po natin ang mapanlamang sa kapwa. Ayan, ito po sana maging aral po ito sa mga taong mayayaman na hindi ninyo dapat gamitin natin sa tama ang ating ang ating mga ginagawa. Yan, iwasan natin mapanglamang. Yan. Ika-anim na sign. Kung hindi ka maniniwala sa kulam, siguradong easy target ka na dahil sa Biblia mismo nakasulat ang impormasyon tungkol sa pangungulam. Huwag masyadong know it all na tao, diyan ka mapapahamak. Ayan po mga kapatid. Ikapitong sign. Magsuot ng mga pangontra o pangontrang gamit lalong-lalo na may mga orasyon na gawa sa mga manggagamot o mga faith healer. Isa din ang mga ginto ay pangontra sa mga kulam na gamit. Ayan po, kaya ako minsan ay bumili po ako ng bumili po ako. Talagang pinag-ipunan ko po talaga ito para mabili. Yan. Totoo po yan mga kapatid. Ang ginto din po mga kapatid ay pangontra din po para hindi tablan ng kulam. Nakadepende po yan sa paniniwala ninyo o hindi. Yan. Number 8. Sign number 8 mga kapatid. Maging mabuting tao pareha sa lahat ng bagay. Madasalin at magpatawad. Ayan po. Ang isang malakas na paniniwala sa Diyos ay hindi tinatablan ng kulam dahil pinapalibutan siya ng mga anghel ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Akin lang pong isinalay sa ito at ibinahagi sa inyo para lang sa may mga naniniwala at naniniwala sa akin. At iwasan po nating manlait, manira, manlamang sa kapwa, mamba sa social media. Yan po. Baka dyan po ang dahilan upang ikaw ay makulam. Kaya po mga kapatid, ito po mga kapatid ay binahagi o tinalakay ko ngayon. Ito po ay maging aral sa mga manonood na ito at sa mga makikinig ng aking vlog na ito. Ayan. At sana may maunawaan at may matutunan kayo ngayon. At salamat ma'am sa inyo sa pag-request sa akin na ibabahagi ko ang paano maiwasan ang kulam. Ayan. At bago po ako tapos mga kapatid ay shout out sa aking mga kagrupo diyan sa Alpha Kappa Rho, ayan, lalo na sa Antique National Supreme Council, ayan, at sa kagrupo ko diyan sa Libertad, sa Rukapa Libertad. Ayan, shout out po sa lahat ng mga brad at sis at mansulok na mundo. Ayan, at sa mga nakilala ko na mga Skeptron and Arms sa social media na nag-chat sa akin at naniniwala about sa pangontra at kung ano ang mga hinihingi na tips at advice sa akin. Yan, salamat sa inyo Brad, at maraming salamat at nakilala ko kayo. Yan, sa mga manonood, subscriber at viewers, maraming salamat po na patuloy po kayong mag-subscribe, mag-share at mag-like sa aking YouTube channel na Maestro Apo at sa aking official Facebook page na Hashim Sandalpon Tetragrammaton at ang aking page na Antique Faith Healer. Ayan po. Sa gusto po palang kumuha ng mutya sa legit po na nagaano ng mutya ay paki-add nyo na lang po si Jerby Prado. Yan, si Kyle Hunting Mutya. Yan po ay mga may legit po na mga mutya yan na pinalilimusan. Si Antingero Combatero. Yan po si Rolin Vargas. Yan, at si
ano po, si Pusyugi Artan. Ayan. Siya po si Cesar Blas. Yan po ay may mga legit na naghahanap ng mutya na tunay. At talagang paki-add niya lang po siya at i-message po at kayo na po mag-usap. Yan, mga legit po na mga antingero, mga manggagamot din yan at mga faith healer. Ayan, hanggang dito na lamang po at God bless us all. Ingat po tayo palagi.